Di madaling gumawa ng pangalan sa NBA, pero ibahin nyo ang 22-year-old na si Ant-Man dahil siya na ngayon nakukumpara pa kay MJ. At sa 4 na taon niya sa Minnesota, mabilis na naging pag-arangkada ng kanyang karera. And siya na ngayon ang isa sa mga pinaka-iniidolo at kinakatakutang atleta sa liga. Kaya niyang pasanin kahit na anong prangkisa at siya yung tipo ng manlalarong namamahiya ng depensa. At tulad ni Jordan, hindi rin siya nagkulang sa angas at karisma. At si Ant-Man na ngayon ang isa sa mga kinikilalang mukha ng buong liga. Pero bago siya makarating sa estado niya bilang isang elite na basketballista, hindi naging madali ang daang tinahak niya. Pagkabigo, injuries at kahirapan, ilan lang yan sa kanyang mga pinagdaanan. Kaya ito ang storya ni Ant-Man. Ang manlalarong gusto sana maging football player, pero ngayong may tsansa ng maging NBA Hall of Famer. Nagumpisa ang kanyang kwento bilang isang atleta nung 7 taong gulang pa lamang siya. Pero hindi basketball kundi football ang sports na kanyang dinodomina. At sa murang edad niya, kitang-kita ang potensyal niya bilang isang one-of-a-kind na atleta. Ang kanyang lakas, bilis, atletisismo ay di hamak na mas mataas kumpara sa ibang mga bata. Kaya nakataga na sana sa bato ang karera niya sa football kung hindi lang sa isang pangyayaring bumago sa takbo ng kanyang istorya. Na-injure kasi ang kanyang paa nung 13 taong gulang pa lamang siya. At ilang buwan din niyang hindi nalaro ang sports kung saan siya nagumpisa. Pero nung siya'y makabalik na, mayroong napansin ang ibang kakaiba sa kanya. Dahil imbis na bumagal at mabawasan ng kanyang atletisismo, mas tumaas pa ang vertical nito. At ito ang naging dahilan bakit naalis bigla ang interes ni Ant-Man. Dahil nang ang pagdakdak ng bola ay una niyang naranasan, hindi na siya lumingon pabalik sa kanyang pinanggalingan. Ginugol niya ang kanyang dugot pawis para ang basketball ay pag-aralan at mabilis naging matunog ang kanyang pangalan. Pero kung sa dakdakan na talunan ay siya ay kinatakutan, hindi naman maitatanggi noon na hilaw pa siya sa ibang larangan. Ang kanyang ball handling, shot selection at kahit na ang perimeter shooting niya ay kailangan pa niyang matutunan. Kaya buti na lang noon ay umeksena ang isang Justin Holland, ang kanyang trainer sa high school na humasa sa kanyang galawan. Kaya sa kanyang pangatlong taon sa Holy Spirit Prep, siya ang nanguna para bigyan ng kampyonato ang kanyang koponan. Nag-average siya doon ng 29 points at 10 rebounds per game at tinapos niya ang high school bilang ang numero 1 recruit sa class of 2019. At sa kolehiyo naman, Georgia Bulldogs ang kanyang pinaglaruan and bumasag kaagad siya ng franchise record sa unang game niya rito. Scoring 24 points, 9 rebounds and 4 steals, siya na ngayon ang may hawak ng rookie debut record na dating pagmamay-ari ni Dominic Wilkins. At si Edwards rin ang nag-iisang Bulldog na maka-score ng 37 points sa isang laro after 1975. Kaya ng 19 points, 5 rebounds and 3 assists per game ang kanyang ikinamada, siya ang kinilalang Freshman of the Year ng kanilang komperensya. Pero hindi naman perpekto ang larong kanya dito pinakita. Dahil despite being a menace sa pag-breakdown ng depensa, sa kanyang shooting naman siya pumapalya. 40% lang ng kanyang attempts ang naipasok niya at 29% lang siya sa 3-point area. Kaya sa puntong ito ng kanyang karera, marami pa talaga dapat matutunan si Ant-Man sa pagkinis ng kanyang opensa. At sa isang interview pa nga niya, sinabi niyang willing siyang ipagpalit ang basketball kung sa NFL ay bibigyan siya ng tsansa. Pero despite all this, nangibabaw pa rin ang potensyal niya para sa Minnesota. Kaya with the first pick ng 2020 NBA Draft, pangalan ni Anthony Edwards ang tinawag nila. At nang magumpisa ang 2021 season, mabilis pinatunayan ni Ant na tama ang desisyon ng kanyang prangkisa. Dahil kahit bilang isang rookie, wala siyang sinantong depensa, kahit na sino pa kamong humarap sa kanya. Kaya simple lang noon ang naging play ng Minnesota. Ibigay ang bola sa kanya at hayaan si Edwards na magluto ng kanyang opensa. How good is that? Ang kanyang quick first step ang naging sakit ng ulo ng mga bumabantay sa kanya. At dahil ambidextrous si Edwards, kaya niyang mag-finish gamit ang kanan at kaliwa. At ang kanyang jump shot din ay naging malaking asset ng kanilang sistema. May it be step back or catch and shoot, walang naging problema yon sa kanya. Pero kung lahat ng yan ay mapaghandaan ng depensa, kaya ka rin niyang sagasaan at pakainin ng bola. At yan ay dahil 42 inches lang naman ang vertical leap niya. Kaya kahit mga naglalaki ang sentro ay hindi rin nakaligtas sa kanya. Tinapos niya ang kanyang rookie season na 19 points, 5 rebounds and 3 assists per game ang kanyang binabaon, finishing second sa Rookie of the Year voting sa likod ni LaMelo Ball. At dahil nga teenager pa lang si Ant sa mga panahong yon, tumangkad pa siya bago magsimula ang 2022 season. Now measuring 6'6" na may 6'9" na wingspan. At bukod rito, nag-improve din ang kanyang mga numero. Mula 49% na effective field goal na porsyento, naging 53% na sa season na ito. At nag-average siya rito ng 21 points, 5 rebounds and 4 assists bawat laro. Pero more importantly, bukod sa kanyang talento, ang kanyang leadership para sa Minnesota ang kanyang pinakamalaking ambag dito. At dahil sa kanya nakatungtong ang kanyang prangkisa sa postseason for the first time sa 4 na taon. At ang pangalawang beses lang since 2004. And sa kanyang playoff debut kontra sa Memphis, umiscore siya ng 36 points na may 6 assists pang kasama. Kaya kahit sa series ito ay natalo sila, ang performance naman ni Edwards dito ang nangibabaw sa opensa. Averaging 25 points per game, converting 46% ng kanyang attempts sa 3-point area. Kaya matapos ang seryeng ito, napagtanto ng kanilang prangkisa na kailangan nilang buuin ang kanilang sistema na si Ant-Man ang nasa gitna. At nang nagbalasa sila ng lineup, si Gobert ang una nilang kinuha. Kaya ngayon meron ng katulong si Edwards
sa depensa. At kahit na sa kanilang koponan ay siya ang pinakabata, siya ang tiningalang leader ng kanilang prangkisa. Sa loob at labas ng court, hindi siya pumalya sa pag-motivate ng kanyang mga kasama. Tulad ni MJ na ginawa niya sa kabuuan ng kanyang karera. At sa pangatlong season ni Ant-Man, pinangunahan niya ang Minnesota sa larangan ng iskora. Averaging 24.6 points per game, nakuha niya ang kanyang unang All-Star selection sa ilalim ng kanyang pangalan. Pero tulad ng ginawa niya sa nakaraang taon, ang tunay na kalibre niya inilalabas lang niya sa postseason. Bihira lang ang manlalarong nag-i-improve ang numero sa playoffs. And even more so para sa mga batang NBA players tulad ni Edwards. Pero Anthony being him, iyon exactly ang ginawa ni Ant-Man. Pinatunayan niyang hindi lang siya puro angas at yabang at kaya niyang buhatin ang Minnesota sa oras ng kagipitan. Kaya sa Game 2 ng series nila kontra sa Nuggets, umiskor siya ng 41 points na noong bagong franchise record para sa Minnesota. Noong Game 3 naman umiskor siya ng 36 points at nilagay ang pangalan niya sa tabi ni Black Mamba bilang ang manlalarong pumapangalawa sa may pinakamaraming 30-point playoff games sa edad na 21 o mas bata pa. At sa Game 4 naman 34-6-5 ang kanyang ikinamada na may 2 steals and 3 blocks pang kasama. At siya rin doon ang tumikada ng 3 with 11 seconds sa overtime para isemento ang panalo para sa kanilang koponan. Pero malas lang ng mini, ang prime Denver Nuggets ang kabakbakan nila. Kaya in just 5 games natapos ang seryeng yon at umuwing luhaan ang Minnesota. Pero for the second time sa kanyang karera, natalo man sila, si Anthony Edwards pa rin ang nanguna sa opensa para sa parehong prangkisa. At 31 points per game lang naman ang kanyang naitala. At kahit marami noon ang bumabati ko sa kanila nang idagdag nila si Gobert sa kanilang sistema, nagbago ang ihip ng hangin ng 2024 season ay magumpisa. Nagtapos ang elimination na 56-26 ang kanilang kartada, which is the all-time second best record ng kanilang prangkisa. At sa season ding ito, mas sinemento ni Ant-Man ng kanyang pwesto sa liga. With 26-5-5 na mga numero, nag-improve siya sa lahat ng kategorya. Kaya tinanghal muli siyang all-star doon at pinatunayang hindi siya gaya ng ibang superstars na magaling lang sa eliminations, pero choker pagdating sa postseason. Sa unang round kontra Phoenix Suns, pinangunahan niya ang lahat ng scorers with 31 points per game, shooting 51% sa field and 44% from deep. At siya rin ang leader sa steals at assists ng Minnesota, kaya pinabulaanan niya ang lahat ng pagdududa sa kanyang playmaking at depensa. Pero more importantly, winalis nila ang isang super team na favorite sana sa kanilang komperensya. And ito ang kanilang unang panalo sa playoffs matapos ang 2 dekada. Nilampasan din niya si KG rito sa bilang ng 30-point playoff games para sa Minnesota. At sa semis nila kontra Nuggets, pinakita ni Edwards ang never say die mentality niya. Naiuwi nila ang unang 2 laro pero natalo naman sa sunod na 3 games. At marami sa mga immature at bata pang stars sa liga, panghihinaan na ng loob dito at susuko na. Pero ibahin nyo si Ant-Man dahil ang 2 sunod na games ang ilan sa mga pinaka-historic na performances na ating nakita. Sa Game 6, pinangunahan niya ang Wolves sa opensa at depensa, scoring 27 points at 3 steals pa ang kanyang nakuha. At tinambakan lang naman nila ang defending champions ng 40. And with this win para sa Minnesota, nagkaroon sila ng momentum at kumpiyansa. Kaya sa Game 7, hindi na sila nagkaproblema para tapusin ang semis at maka-advance sa finals ng kanilang komperensya. And although natalo sila ng Dallas sa pangunguna ni Luka, tinuring pa ring People's Champion si Ant-Man ng kanilang prangkisa. Dahil nasa kanya na lahat ng pwede mong hanapin sa isang superstar na atleta. Confidence, skills, leadership at hindi mawawala ang kanyang high-flying dunks na marami nang naging biktima. Pero bukod rito, ang kanyang personality at charisma din talaga ang nagpaangat sa kanya. And sa edad na 22 anyos, kaabang-abang kung saan siya dadalhin ng kanyang talento at disiplina. Kaya kaya nga ba niyang maging next Michael Jordan ng liga? Abangan na lang natin sa mga susunod pang kabanata. Kung naghahanap kayo ng legit, safe at legal na betting platform, andyan ang Masaya Game para sa inyo. Napakaraming pwedeng laruin sa app na ito. Merong Mines, Rocket Toss sa coin, pero ang pinaka-paborito ko, ang classic na color game. At kung makikita nyo, pwede kang maglaro kahit 5 piso lang ang taya mo. Kaya kung gusto mo lang talagang mag-enjoy, ay pwede ka rin dito. Tumaya lang kung magkano ang iyong gusto at hintayin kung gaano kalakas ang swerte mo. Bukod sa pwede kang pumaldo, napakasarap pampalipas ng oras nito. At kung gusto mo naman sumubok ng ibang laro, hindi ka mauubusan ng options dito. At pwede mong subukan lahat ng ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Click na ang link sa ibaba at mag-register gamit lang ang mobile number mo. At simple lang din ang pag-cash in dito gamit ang GCash o Maya. I-click lang ang wallet shop sa baba, piliin kung magkano at ano ang gagamiting pang cash in at bayaran ang amount na nakalagay sa screen. At sa bawat cash in dito may bonus coins ka pa. At kung ikaw naman ay pumaldo na at gusto nang mag-withdraw, i-click lang ang withdraw button sa baba at diretso na yan sa GCash mo. Ganon lang kasimple. Kaya i-try na ang Masaya Game at sabay-sabay tayong mag-enjoy. But as always, please gamble responsibly.